Ngayon po umaga, ating pag-aaralan patuloy ang katapatan ng Panginoon. Ang Diyos ba'y tapat sa inyo? Amen! Hallelujah! Tunay po na ang ating Diyos ay tapat. Faithful then, faithful now, and faithful. Yes! Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Ngayong umaga, daling ko po kayo sa isang kasaysayan, pero bigyan ko po ng pamagat ang dadaling ko mensahe ngayong umaga. Praise God. Mission Impossible. Yan po ang pamagat ng ating dadali. Kung kayo po'y nabuhay nung mga 80s pa lang, meron pong napapanood sa TV, yung isang detective ba yun o isang na mahusay siya. Lagi yung mga imposibleng mga sitwasyon o problema ay pinapasa sa kanya at naging sikat yun, yung Mission Impossible. Di ba? Marami siya mga gadget na, noong araw kasi talagang nakakamangha eh. Pero ngayon, alam natin na lahat yan ay nangyayari na. Yung mga bagay na hindi mo akalain na magkakaroon pala, ay nagkaroon nga. So, alam kong naintindihan nyo yung pamagat kong Mission Impossible. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Joshua chapter 6, verse 5. Joshua chapter 6, verse 5. Thank you, Lord. Sige. Sabi pong ganon sa Joshua 6, verse 5. Ayaw pong gumana yung aking cellphone. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, all people shall shout with a great shout. The wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up, every man straight before him. God bless His word. Joshua chapter 5, verse 6, verse 5. Meron daw po isang Sunday school minsan, Sunday school class. Kasi kapag nagsa-Sunday school ka, alam mo yung kasaysayan ng Wall of Jericho. Ito po yung kasaysayan na kung saan binagsak ng Diyos ang isang pader na napakataas at napakatayo upang makapasok at malampasan yun ng kanyang mga lingkod, mga Hudyo, at makarating sa lupang pangako. May lupang pangako ba na pangako ang Diyos sa inyo? Amen. Praise God. So, anong nangyari? Meron pong isang Sunday school teacher, sabi niya ganon, who knocked down Jericho? Sino nagpatumba sa pader ng Jericho? Ako, mga bata daw. Sunday school mga bata yun. Ayun daw ganon nagbulong-bulungan. Ikaw ba? Ikaw ba? Nagtanungan. Meron daw nagtaas ng kamay, sabi daw ganon, Sir, sabi niya, for sure. Sabi niya ganon, hindi ako yung nag-knockdown ng Jericho. Tawanan daw kasi, dahil nga maliliit ang ang kaisipan pa nila, ang akala nila ay meron tinatanong yung kanilang Sunday school teacher about isang kasalanan na pinaamin sa kanila. Pero hindi nila alam na ituturo pala ng teacher nila ang the Wall of Jericho. Ang Wall of Jericho po ay sa Kanaan na kung saan napakatayo. Isang pader na kapag sa military strategy po ng laban, maganda na merong kang mga pader na nasa paligid mo para
ang mga Hudyo. At sabi sa verse 1 and verse 2, mababasa po natin, sabing ganon, now Jericho was straightly shut up because the children of Israel, none went out, none came in. And the Lord said to Joshua, see, I have given to thine hand Jericho, and thereof, and the mighty man of valor. Sabing ganon, sa verse 1, ang Jericho ay hindi nagkaroon ng tinatawag na pintuang papaloob at papalabas dahil sinarado talaga nila yun. Shut up! So, upang ang bayan ng Israel, the children of Israel, ay hindi makalabas at hindi makapasok. So, talagang sinadya yun na maitayo upang hindi sila makarating sa lupang ipinangako sa kanila. So, maraming kasaysayan sa Book of Joshua na kung saan tumawid sila sa Red Sea, sa River Jordan, nagkaroon ng circumcision, nung nakaraan kong pagtuturo dito. Ngayon, eto naman, the Wall of Jericho. Ang Wall of Jericho po sa Biblia sa atin ngayon ay yung mga hadlang sa ating paglilingkod. Mga pader ng karamdaman, mga pader ng pagsubok, mga pasakit sa buhay. Ano yan? Mga pader yan. Para hindi ka makapasok sa lupang pangako na ibibigay ng Panginoon sa iyo. May nakalaang bagay na para sa ating lahat ang Panginoon. Pero kailangan malagpasan mo yan lahat ng pader na yan. Kahit ang takot ay pader din ng Jericho sa buhay mo, sa buhay ko. Lahat tayo nakakaramdam ng takot sa kinabukasan, kung ano kakainin natin, at kung ano ang dadamitin natin, kung saan tayo titira. Hindi mo alam ang bukas eh. Takot yan. Pero kailangan malagpasan mo. Meron nga sermon si Pastor Principe, kailangan sabihin ko to sa inyo eh. Nung bata pa ako, nasa kabilang booth siya. Sa Tinig na Himala, sa Radio Ministry, nasa radyo kami. Nasa kabilang booth ako, nagsusulat, kung sinong sama sa prayer request, tumasagot sa telepono, nagtuturo siya, nakikinig ako, nasa kabilang booth siya, nasa kabilang booth naman ako. Sabi niya, meron tayong mga kasabihang tinatawag na pinaniniwalaan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang, sabi niya, mali po yun. No, habang nagsusulat ako, sabi ko, napatigil ako sa pagsusulat. Sabi ko, mali. Di ba talagang gumagawa din tayo? Sabi ko, gano'n, oo, mabuti ang Diyos. Pero sabi niya, ito ang tamang kasabihan. Nasa Diyos ang awa. Nasa akin pa rin ang paggawa. Pero nasa tao ang pagtitiwala. Naniniwala pa ba kayo doon? Opo, dahil tayong lahat ay dumadating sa buhay natin na minsan, kapag nasa banig ka na ng karamdaman, wala ka nang magawa. Ginawa mo nang magpa-check up, ginawa mo na lahat, naubos na ang pera mo, at wala ka nang magawa. Oo, gumagawa ka, pero may darating ka sa puntos na totoo to. Nasa Diyos ang awa, Diyos pa rin ang gagawa, ako magtitiwala. Amen? At yun minsan ang mahirap sa mga mananampalataya. Yung nagsasalita tayo ng nararamdaman natin. Nakikita natin, kanina si Liza sabi niyang ganon, in giving, doon siya pinrasper ng Panginoon. Diba? Sa pagbibigay, doon siya pinagpala ng Panginoon.
Magandang patotoo yun. Pero minsan, yung ibang mga mananampalataya, sinasabi nila, wala na nga, magbibigay pa. Pero alam niyo ba, ang kaisipan natin ay hindi kaisipan ng Diyos. Ang paraan natin ay hindi rin paraan ng Diyos. Kailangan mo munang magtanim bago ka umani. Ganun lang kasimple. Minsan, iniisip din natin, magpatawad ka. Nagkasala na nga sila eh. Magpapatawad pa ako. Sabi nung isang kapatid ko, nung habang ako'y may problema sa aking asawa, sabi niya, ipagluto mo. Lalo mong pagsilbihan. Sabi ko, sinaktan na nga ako eh. Sabi ko gano'n sa kanya, yes, yun ang forgiveness. Ipagluto mo lang siya dahil matakaw nga siya, masarap siyang kumain. Asikasuhin mo siya. Sabi ko, parang napakahirap. Kapag sinaktan ka pala ng tao, parang mahirap na ibalikan siya ng isang magandang bagay pa. Pero nandun po ang biyaya ng Diyos. Amen? Doon ko nakita na kapag nag-forgive ka pala, God will bless you. Isang hindrance sa biyaya, unforgiving spirit. Tandaan nyo to mga kapatid, I love you with the love of the Lord. Meron ka bang ninanais sa puso mo? You forgive. At yung biyaya ay dadaloy. Ganun lang kagaang ang pagpapatawad. Pero yung unforgiveness, isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka tinutugon ng Diyos. Amen? So, napakasarap mag-forgive at ang biyaya ay darating. Ano nangyari? Nung pinaglingkuran ko yung asawa ko, ngayon, binibigay niya lahat. Punta tayo SNR. Mamili ka, mag-grocery ka, sabi niya sa akin. Hanggang magkano? Sabi niya, as much as you can. Punuin mo yung buong cart. Sabi niya sa akin, pinuno ko, 20,000, baba. Diba? Ang tagal ko nang hindi nag-SNR. Ngayon, meron akong SNR. Tapos sabi ko gano'n sa kanya, masarap akong puset. Mahusay ko magluto ng adobong puset. Lalo yung miklugan. Kain siya. Tapos sabi niya, meron pala akong blessing. Sa'yo na lang. Bigay siya. Diba? Ang sarap. Ganun na lang. Kagabi, alam ng mga kababaihan to. May date ako. Ang sarap, diba? So, ganun lang. Enjoy life. Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nais ng puso mo. Amen? So, ano nangyari sa mga taga-Israel? Hindi sila makapasok. May mataas na pader. Sabing ganun ay isang 13 feet high siya. Mataas siya. Punta ka sa LRT, mas mataas pa doon yung pagkakagawa ng LRT, mas mataas pa doon. Tapos sabing ganun, ang kanyang lapad ay lapad ng katulad na pwedeng dumaan ang mga karwahe. Noong araw kasi karwahe, walang jeep, walang taxi, walang kotse, karwahe. So napakakapal, karwahe yung iron chariot, yung mga may kabayo, may karwahe, di ba? Ganun ang laban noong araw eh. So pwedeng dumaan doon sa kapal ng wall na yon, ng pader na yon. So napakakapal. Paano sila lalaban? So kailangan nila ng maraming hagdanan na matataas. Marahil yun ang kailangan nila ng mga lubid, mga sandata, dahil mahusay sila. Sabi nga nun, si Joshua, he is a mighty valor of war. Mahusay siyang mandirigma. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, may pangako sa kanya ang Panginoon, sa verse 2, and the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho,
and the king thereof, and the mighty man of valor. I have given into thy hand Jericho. May pangako ba ang Diyos sa'yo? Anong alam mo na pangako ng Diyos sa'yo? For kagalingan? Yes, para sa'yo yan. Kasaganaan? Yes, gusto ng Diyos yan sa'yo, para sa'yo yan. Anong pangako ng Diyos meron ka na pinanghahawakan? Sabing ganun kay Joshua, ang pangako ng Diyos kay Joshua, ibinibigay ko na sa'yo, I have given you thine hand, Jericho. Ibig sabihin, nagtagumpay ka na sa Jericho na yan. Sa pader ng Jericho na yan. Joshua, oo, matangkad sila, mataas ang Jericho, makapal ang kanyang mga pader. Pero Joshua, tandaan mo to, ang sabi ng Panginoon, I have given to thine hand, Jericho. Anong pader meron ka? Matataas ba? Matatayog ba? Mahirap bang i-resolve ba? Mahirap bang magkaroon ng tinatawag na solusyon? Ngayong umaga, may magandang balita ang Diyos sa'yo. Ikaw ay mananagumpay sa Jericho mo. Amen? Amen. Praise God. So nandito ang mga talata na pinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang kasaysayan ito ay hindi lamang kasaysayan ng pagbagsak ng Jericho. Ito ay kasaysayan na kung saan ang bawat mananampalataya ay makakanta ng pangako ng Diyos. Pangako niyang ikaw ay iingatan niya. Ipangako niyang ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan, ng kagalingan. Hallelujah. Para sa iyo yan. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa bawat salita na ipinangako ng Panginoon sa iyo. Ang susunod na talata, ang sabing ganon, sa verse 3 and 5, and ye shall compass the city. So sabi ni Joshua, Panginoon, siguro bibigyan mo kami ng matayog na ladder, yung hagdanan, mga rope, o kaya mga sandata, o kaya anghel, magpapadala ka. Hindi, Joshua. Ito ang gagawin nating laban, Joshua. Ganito ang strategy ng gagawin natin pakikipaglaban. Sabing ganun sa verse 3 to 5, and ye shall compass the city, and ye men of war, go round about the city once. Minsan, titipunin mo ang mga Hudyo, ang mga taga-Israel, at paniligiran ninyo ang wall ng Jericho. Sabi ng Panginoon sa kay Joshua, thou shalt do this 6 days. 6 na beses iikot kayo sa wall ng Jericho. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets, ram horns, and the 7th day ye shall compass the city 7 times. And the priest shall bow with the trumpet, and it shall come to pass that when they make a long blast with the ram horn, and when they hear the sound of the trumpet, the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat. Pero mo yun ang instruction ng Panginoon kay Joshua. Tipunin mo ang aking mga anak. Sabi ni Joshua marahil, pagkatapos kong tipunin sila, iikot sila sa wall, sa mga pader ng Jericho. At doon sa pag-ikot nila, 6 na beses, dadalhin ninyo, nandoon yung mga priest, may dala-dala silang horn, at pagkatapos nandun din yung Ark of the Covenant, at pagkatapos ay 6 na araw, liligid kayo doon. 1 beses sa isang araw. First day, lumigid sila.
Tapos sabi ni Josue, pagkatapos Panginoon, yes. Pagkatapos, second day again. Okay, Lord. Lumigid na naman sila. Pagkatapos, the third day, ligirin niyo ulit. Yun lang, Panginoon. Oh yes, magmarcha lang kayo, lumakad lang kayo. Marahil, nagtatawa na yung mga taga-Jericho. Anong ginagawa ng mga Hudyo na yan? Naghanap ng pintuan ng Jericho? Hindi sila makakapasok. Then the fourth day, then the fifth, then the sixth. Sabing gano'n ng Panginoon sa kanila, liligid kayo. Pero, sabi ng Panginoon sa kanila, sa seventh day, itong strategy. Sabing gano'n, sa seventh day, liligirin ninyo yung paliligiran ninyo, magmamarcha kayo sa buong paligid ng Jericho, ng pader ng Jericho. At doon, 7 beses. 7 beses naman, oo. Kada 7 beses yung horn ng dala-dala ng mga priest, bublo nila. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ano na? Walang nangyayari. Ni-crack na, walang crack eh. Ika-4 na beses. Siguro yung iba nagtatanong, tanong mo nga kay Joshua, totoo ba itong pinagagawa ng Diyos? Yung iba siguro merong katanungan sa isipan nila, ano nangyayari? Nangyari na ba sa inyo yun? May panganalangin kayo na umabot na ng ilang buwan, marahil ilang taon. So, naririnig pa ba ako ng Panginoon? Tumutugon Diyos ba siya? Ganun ang nangyari sa bayan ng Israel. 4 na beses, 5 beses. Mababasa ninyo sa mga sumusunod na talata, sabing ganun ang instruction ng Panginoon sa bayan ng Israel, walang magsasalita. Walang magsasalita, walang magbubukas ng bibig nila. Walang magtatanong. Just walk, walk. Lakad lang, lakad lang. Bakit nagbigay ng Panginoon ng instruction na walang magsasalita? Alam niyo po ba, makapangyarihan ang salita natin? Kapag nagsalita ka ng nararamdaman mo, kapag nagsalita ka ng nakikita mo, parang hinaharangan mo ang biyaya at pagpapala mo. Kasi ang nakikita at nararamdaman natin at naririnig natin, minsan, yan ay harang upang di mo makita ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Lalo na't kapag nakita mong wala kang isasaing, wala kang pang tuition fee. Pero ano sabi ng instruction ng Panginoon kay Joshua? Walang magsasalita. Just move. Ibig sabihin, patuloy ka lang. Patuloy ka lang manalangin. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Yung instruction ay binigay niya. Panghawakan mo lang. Yung pangako pinagkaloob niya sa'yo. Sige, panghawakan mo lang yun. Magtiwala ka. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang paggawa, sa tao ang pagtitiwala. So, tayo magtitiwala, Diyos ang gagawa. Patuloy ka lang manalangin. Panginoon, nasasaktan ako. Panginoon, nangihina na ako. Panginoon, tingnan mo, oh. Hindi na ako makahinga. Minsan kasi yun ang nararamdaman mo eh. Masama na pakiramdam ko. Yun naman ang totoo. Yun ang nararamdaman mo. Pero ang Diyos hindi nakikilos sa nararamdaman mo. Nakikilos siya sa pananampalataya mo. Kumikilos siya kapag ikaw ay nanampalataya. By your stripes, I am healed. Oo, eto. Nandito na ako sa karamdaman kong to. Pero Panginoon, sa iyong mga latay, ako ay gumaling. Every day, sabihin mo lang,
By your stripes, I am healed. Kahit wala kang nakikitang by His stripes, you are healed. Just continue professing His promises unto your life. Sabihin mo. Kasi itong isip natin, daanan yan at pintuan ng kaaway upang siya'y makapagtrabaho sa'yo. Yung overthinking, yes, isa yan sa ginagawa ng kaaway upang ika'y manghina lalo. Kasi kung anong nasa isip mo, siyang mangyayari sa'yo. Oo, totoo yan. So, ang katotohanan, pastor, hindi mo naintindihan ito nararamdaman ko po. Totoo yan. Sabi ng doktor, ito na raw ang kasakit ko. Opo. Pero, ang the last say ay ang pangako ng Panginoon kung bubuhayin ka niya o kukunin ka na niya. So, saan ka? Sabihin mo lang, Panginoon, ako'y nananampalataya na ako ay malakas. The joy of the Lord is my strength. By your stripes I am healed. No weapon formed against me shall prosper. Hallelujah. Hallelujah. Your hedge of protection will come and cover me. And then God will move His hand. Doon siya nakikilos. Hindi siya nakikilos sa maraming luwaw. Alam niya yan na may sakit ka, siya gumawa sa iyo Siya gumawa sa akin, sa ating lahat. Siya ang gumawa. So, paano hindi niya malalaman yung tunay mong nararamdaman at nararanasan? Ang Panginoon, kapag pinagkatiwalaan mo, magkakaroon ng bunga ang pagtitiwala mo sa Kanya. Anong gagawin ng bayan ng Israel? Sabi nga nung liligid lang kayo. Ibig sabihin, magpapatuloy ka lang. Ika-4, sige, you blow the trumpet. Kalamay, ika-6. Pero sa ika-7, sabing gano'n, sisigaw kayo. Hihiyaw kayo ng pagpupuri sa Diyos. Magpapasalamat kayo. Kailan nangyari yung pangako ng Diyos kay Josue? Hindi pa bumabagsak ang bayan or the wall of Jericho. Pero nung pinahawakan ni Josue yung pangako ng Diyos, sabing gano'n ang binasa natin, flat, bumagsak ang wall of Jericho. Marahil yung manig habang sumisigaw, napakalakas ang kanilang hiyaw. Sa hiyaw lang ng pasasalamat. Hallelujah. Sa hiyaw lang ng pagpupuri. Pagpapasalamat sa Diyos. Sabing ganon, lahat ng patibayan ng Jericho ay bumagsak. Amen. At sila'y nakapasok sa lupang pangako. Praise the Lord. The next verse says, hallelujah, this is the wall of Jericho. So makikita ninyo, mataas siya. At dalawa, may merong inner na tinatawag na wall at merong outer wall. So imposible. Saan ka dadaan yan? May inner and outer wall pala ang Jericho. Pero sa ating ngayong umaga, kapag wala ng daan, sabing ganon, when there seems to be no way, God will make a way. Amen? Ganyan ba ang problema mo? Katulad ng Jericho, walang daan, pero God will make a way. Amen? Yun ang Panginoon na pinaglilingkuran mo. Na wala ka nang pag-asa, pero bibigyan ka niya ng daan para magkaroon ka ng pag-asa. Amen? God will make a way. Next slide, please. Purihin ang Panginoon. And then, chapter 6, verse 10 and 11, and Joshua commanded the people, saying, Thou shalt not shout or make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth until the day I bid you to shout, and ye shall shout. So the ark of the Lord compasseth the city, going
about it once, and they came into the camp and lodged in the camp. So, nandito makita natin, binigyan sila ng instruction, walang magsasalita. Kung ang sasabihin mo ay hadlang lang sa biyaya ng Diyos, huwag mo nang sabihin, ibig sabihin. Pero kapag salita ng Diyos ang sinabi mo, ang pangako ng Diyos, dun ka lang. Dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Praise the Lord. Next slide, please. And then, sabing ganon, and 7 priests, bearing 7 trumpets of ram horn before the Ark of the Lord, went on continually and blew the trumpet, and the armed men went before them and rewarded the after of the Lord, the priest going on and blowing with the trumpet. And the second day, ito po yung sinasabi ko kanina sa inyo. Next please. Thank you. Ito yung shofar. Yan po ay mahalaga sa bayan ng Israel. Yan po yung trumpetang hawak nila. Bakit? Ang mga Hudyo, lagi silang may shofar pag may pagtitipon sila. Pag may announcement na halaga, magsushofar sila. Ibig sabihin, tinatawag, merong meeting. May shofar. Pag merong pananagumpay, nag-shofar sila, nagbo-blow sila ng trumpet. Shofar, ang tawag nila yan. So, makikita niyo na, kapag meron tinatawag na, nakakalimot na ang marami sa pagsamba, meron mag-iihip ng trompeta. Oras na ng pagsamba. Kapag merong nagtagumpay, mag-iihip ulit sila ng trompeta. So, kasama to sa kanilang pagpupurit, pagpapasalamat sa Panginoon, yung shofar, the trumpet. Ito ang daladala ng mga priest, ng mga pari noong araw sa bayan ng Israel. At hindi lang ang shofar, ang daladala nila, yan. The Ark of the Covenant, nandyan yung pakikipagtipan ng Diyos sa bayan ng Israel, na siya ang nangako at siya din ang tutupad ng lahat ng pangako. Kapag nandyan ang Ark of the Covenant, nandyan din ang presensya ng Panginoon. At ako'y naniniwala ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen. And where the Spirit of the Lord is, there is joy. There is peace. There is healing. Amen? Amen. Nandoon ang presensya ng Diyos sa kanila, sa lahat ng ginagawa nila. Next, please. And the Bible says, sabing ganon sa chapter 6, verse 20, so the people shouted when the priest blew the trumpet. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up in the city, every man straight before him, and they took the city. Paano sila na nagumpay? Dala-dala nila ang presensya ng Diyos, dala-dala nila ang salita ng Diyos, dala-dala nila ang pagpupuri, a shout, para daw yang hiyaw ng pagtatagumpay. Just like a roaring lion. Diba? Kapag nag-roar na ang leon sa jungle, sa kagubatan, lahat ng hayop, nagtatago na. Natatakot na sila. Alam niyo po ba, kapag ikaw ay humiyaw ng pagpupuri, lahat ng gawa ng kaaway ay magbababa at magsasamba rin sa Panginoon. Kahit sakit at karamdaman, ano mang problema ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Ganun makapangyarihan ang presensya ng Panginoon. At nasa iyo yan, nasa akin yan, nasa ating lahat yan, ang presensya ng Diyos. At napakahalaga ng pagsiyaw, ng pagsapapasalamat sa Panginoon. Sabing ganon,
ang pader ng Jericho ay bumagsak. Hindi kalahati, hindi yung ilang mga patibayan lang, kundi bumagsak, flat, ubos. At nakapasok sila sa lupang pangako, ang buong bayan ng Israel. Sabing gano'n, lahat sila, ng kalaban nila ay nangamatay. Oh! Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero isang bagay ang alam ko, mangyayari muli yun. Kailan? Sabi ng Biblia. Can I have that slide, please? Next verse, please. After verse 20, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Pagdating ng Panginoon, may hiyaw, sabi nga. May maririnig kang hiyaw. At sabi ka no, may maririnig kang trumpeta. Malakas! Hallelujah! Halimbawa, nandito tayo sa gathering na to. Nandito tayo. Meron na lang maririnig ka kung ngayong oras man na darating ang Panginoon. May maririnig ka kahit nasang lugar ka maririnig mo yung trumpeta At hindi siya darating ng tahimik, sabi nga doon, with a shout. Hindi ko alam kung kaninong tinig, pero marahil tinig ng mga anghel. At nagsasabi na darating na siya. He is coming soon. Pero habang hindi pa siya narating, at tayo'y naghihintay mga mananampalataya, pwede kang humiyaw ng pagsamba sa Panginoon. Kahit sa iyong pag-iisa, kahit sa kalungkutan mo, kahit sa banig ng karamdaman o meron kang dinadala, pwede kang magtaas ng kamay at sabihin, mabuti kang Diyos. Hindi ako makikilos ng nararamdaman ko. Hindi ako makikilos ng nakikita ko. Hindi ako makikilos ng naririnig ko. I am not moved by what I see, by what I feel, by what I heard, but I am moved by the promises of God. Ako'y makikilos lang sa bawat pangako ng Diyos sa akin. Hallelujah. And then you will praise God. Alam mo ba na lahat ng patibayan ng binabalak ng kaaway sa buhay mo ay mahahadlangan dahil merong isang mananampalataya na nagtiwala sa Panginoon. Ganun, kapangyarihan ang pagpupuri natin. Akala mo ba simple lang pagpalakpak mo? Oh, sige, purihin natin ang Panginoon. Pa meron dito nagpakanta, sige, nakikipalakpak ka lang. Taas ang kamay, nakikitaas ka. Samba tayo, sasamba. Pero hindi mo alam, may nangyayari. Hallelujah. Na kapangyarihan, ito'y kapangyarihan na kung saan ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Purihin ang Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon. Tatandaan po natin, praise God. Is this the last slide? Hallelujah. Yes? Sabi ng Biblia, the battle is the Lord. Ang pakikipagbaka ay ang Panginoon. Siya makikipaglaban sa'yo. Hallelujah. Praise God. Gusto mo bang ipaglaban ka ng Panginoon? Amen? Gusto mo bang magkaroon ng matibay na relasyon sa Panginoon? Nais mo bang matibay na relasyon sa mga mahal mo sa buhay? Nais mo ba ng biyaya at pagpapala? Amen. Nais mo ba ng pakikipagtipan na kung saan ay hindi ka nakikilos sa anumang problema? Hallelujah. Ito ang pangako ng Diyos.
hayaan mo siya ang makipagbaka para sa iyo. Ang gagawin mo lang, magtitiwala. Magtiwala ka. Dahil hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ang kanyang pangako ay patuloy pa rin pinagkakaloob niya sa nagtitiwala sa Kanya. At ang Diyos ay patuloy na nagpupuno ng Kanyang biyaya at pagpapala. Gusto mo ba, sabi nga ni David, my cup runneth over. Oh, ang aking sisidlan ay umaapaw. Nais ng Panginoon na ikaw ay mag-umapaw, hindi lang mapuno. Kahit sa paglilingkod, di ba may panahon na para bang, hindi ka naman nalalamig. Pero, asaan yung apoy? Hallelujah, nung una ko siyang makilala. Asaan yung init at sabik na kung saan gusto mo laging nagbabasa ng Biblia. Hallelujah! Praise God! Dahil ayaw niya na mapuno ka lang. Gusto ng Panginoon, ikaw'y mag-umapaw. Mag-umapaw. Hallelujah! Hallelujah! Na every time nandoon, ikaw'y gusto makipagniig sa Panginoon. Di mo alam kung bakit, pero tinataas mong kamay mo at ikaw ay nagsumasamba sa Kanya at unti-unti lumuluha ka na lang at nararamdaman mo na ang presensya niya. Ito yung pakikipagniig na kung saan ang Diyos ay nagbibigay kalakasan. Marahil walang malakas na tinig sa pagpupuri, pero merong hiyaw sa kalooban mo na sumisigaw at nagsasabi, salamat, Panginoon, at di mo ko pinabayaan. Amen. Amen. Nasa Diyos ang awa. Nasa Diyos pa rin ang paggawa. Pero nasa tao ang pagtitiwala. Ginawa na ng Diyos na siya'y nabayubay sa krus, namatay, hindi lang sa kaligtasan mo, kahit sa araw-araw mong pangangailangan. Nang siya'y humiyaw, tetelestai! Ibig sabihin, it is finished! It is done! Tapos na! Hallelujah! Wala nang kapangyarihan ang tinik ng kamatayan sa iyo. Wala nang kapangyarihan ng karamdaman sa buhay mo. Kahit ang problema ay hindi ka na madadaig. Kahit ang pasakit sa buhay na to ay wala ng puwang dahil tinapos na sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hindi ka naligtas para magdusa pa rin. Ika'y iniligtas at pinili ng Diyos upang maranasan mo ang buhay na masagana. He came that you might have life and have it more abundantly. Ibig sabihin, hindi lang buhay, hindi buhay na mahina, hindi buhay na may karamdaman, kundi buhay, hallelujah, na may kalakasan. Buhay na sumasagana. At ito ang binigay ng Panginoon sa akin. Binuhay niya ako nung ako na-stroke. Binuhay niya ako, hindi hatak-hatak. Okay, thank you Lord. Tapos hatak-hatak ko yung paa ko. Anong patotoo nun? Diba? Pero thank you pa rin dahil buhay ako eh. Pero hindi. Sabi niya sa akin, ako'y naparating. Yes, the devil come to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give you life and life more abundantly. Hallelujah. Pumunta ako sa Watson's, bumili ko ng aking vitamins. Nalimutan ko siyempre, 60 years old 65 na Nalimutan ko senior card. Nalimutan ko yung reseta ng doktor ko ng vitamins.
medyo, hindi ko naman sabihin suplada yung aking nakaharap doon. Pero sabi niya sa akin, nalimutan mo na naman. Nahanap ko si cellphone kasi kinunan ko na nga ng litrato para every time na kakalimutan ko, ninanap ko. Kunti ko na dala. Kasi naglipat ako ng bag. So, hindi ko pala nakuha. Yung mga senior card ko, hindi ko nakuha yung cellphone ko. Nala. Sabi nung nakaraan na nga, sabi niya sa akin, kinalimutan mo na. Ngayon, kinalimutan mo na naman. Napatingin ako sa kanya. Gusto ko sabi. Pero sabi ko sa kanya, can you say it? Yes. Pasensya ka na. Sabi ko sa kanya. Kasi sabi ko, sinabi ko sa kanya yung sitwasyon ko, naging stroke victim ako. I'm a stroke victim. Tapos sabi niya, hindi ka naman mukha na stroke. Napangitig niya ako. Sabi ko, really? Sabi ko gano'n. Hindi ba ako mukha na stroke? O, tingnan mo. Sabi niya, normal ka. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko ganyan sa kanya, yes, because the Lord is good. But sisters, sabi ko, anak, sabi ko sa kanya, yung nagtitinda doon, sabi ko ganyan. Kapag humarap ka sa mga tao, at meron sila nakakalimutan, can you say it in a nice way? Dati, laban. O, sige, laban. pero sabi ko, can you say it in a nice way? At nakita yun ng maraming tao. Say it in a nice way. Umuwi ko sa bahay. Hindi ako binigyan talaga ng gamot ko, ng vitamins ko. Pero okay lang. Pero pagdating ko sa bahay, umiyak ako. Sabi ng anak ko, why, mami? Kinuwento ko kasi, sabi niya, either, sabi niya gano'n, kailangan hindi kanya ginanon. Sabi niya nga, i-report ko siya, sabi ng anak ko. Paano kapag doon ka? Kasi tumaas talaga yung BP ko dahil medyo nabigla ako eh. Kasi wala naman na naninigaw sa akin, kahit yung mga anak ko eh. Kahit pag sinabi ko, asa yung cellphone ko? Yung cellphone ko please. Mommy! Can you ring my cellphone? Mommy! Sabi niya na. Kasi hindi ko alam sa kung nainapag eh. Pero mababait din sila. Nirig lang na. Pero this time talagang medyo, sabi ko, umiyak ako. Then nireport ang anak ko. Then tumawag yung pinakamataas. Sa isang drugstore, sinabi ko sa kanya, tatanggalin po namin yan. Sabi ko, no. What? Sabi ko, baka kaya siya ganyan, may pinagdadaanan lang siya. Sabi niya, kahit na po. Sabi niya gano'n. Meron po ba kayong, sabi niya gano'n sa akin, no, sabi ko gano'n, angal pa. Sabi ko, wala na. Talagang kasalanan ko naman nalimutan ko lahat. Yun lang ang sinabi ko na talagang, please, say it kasi nga daw po, hindi daw kayo mukhang na-stroke. Doon nag-focus yung ko, natatawa talaga ako. Sabi ko, because doon na ako nag-share. Doon ko na-share si Jesus. Minsan may mga balakit sa buhay natin na talagang matitrigger ka para, di ba? Ito na naman, maraming problema, maraming pero purihin ang Diyos. Kapag nakita mo, nandoon ang presensya ng Diyos, tuturuan ka ng Diyos kung paano makipag-deal sa bawat hinaharap mo sa buhay. Ganon din sa bawat problema natin. Amen. Sa mga mahal natin sa buhay, may mga problema tayo. Hindi ko sinabing perfecto ng buhay ni Pastora. Marami din. Kahit alam ko, iba sa inyo ganun din. Sa bawat pamilya, problema mo magulang mo, nag-aaway araw-araw, kaya ka naging addict, kasi yung problema sa pamilya. Pero ngayong oras na to, hayaan mo ang bawat pader sa buhay mo na humaadlang para ikaw ipagpalaing lubusan ng Panginoon. Hallelujah. Ay
Pagkatiwala mo sa Kanya lahat. Ibigay mo sa Kanya at manampalataya ka sa bawat sinasabi niya na pangako para sa iyo. May pananghahawakan ka bang pangako? Baka wala. Baka hindi ka nagbabasa ng Biblia, kaya wala. Umpisahan mo na magbasa at makikita mo napakadaming pangako ang Diyos sa iyo. Regarding your love life, meron. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Kasi hindi mo mapasagot yung nililigawan mo. And all these things, kasama doon sa nililigawan mo, will be added unto you. Wala kang isasain. God will supply all your need. Hallelujah. May laban ka na ikaw at ang Panginoon lang ang nakakaalam. Oh, the battle is the Lord. He will fight for you. Amen. Huwag mo hayaan na matalo ka sa nakikita ng iyong na mata, nararamdaman ng iyong katawan, at naririnig ng iyong tenga. Makilos ka, ibig sabihin, mamove ka ng bawat pangako ng Diyos. At lahat ng pader sa buhay mo ay babagsak. Flat! Hallelujah! Ibig sabihin, magtatagumpay ka. You will be more than conqueror. I will be more than conqueror. Ako'y magiging matagumpay sa buhay na to kapag si Kristo at ang presensya niya ay kasama ko. Handa ba kayo ngayong umaga humiyaw ng pagpupuri sa Panginoon? Amen! I need your attention. Handa ka ba?